Pinangunahan ni dating Vice President Leni Robredo ang kampanya ng mga kaalyado niyang kandidato na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Cavite na ikalawang vote-rich province noong 2022. At live mula sa Dasmariñas, Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano nang update dyan sa People's Campaign Kick-Off Rally? Cheryl, 6:35 p.m. pa mag-uumpisa ang main program ng People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial tandem nila Kiko Pangilinan at Bam Aquino dito sa Dasmariñas City Arena sa Cavite. Pero kanina pa ramdam na ramdam ang mainit na suporta ng mga dumadalo rito. Inuna talaga ng Kiko Bam tandem itong Cavite dahil isa itong vote-rich province na may 2.4 milyong botante. Bukod dyan ay makasaysayan din itong lugar dahil may kaugnayan ito sa ating kasarinlan. Pero bago ito, Cheryl, ay kabi-kabilang aktibidad na ang pinangunahan ng Kiko Bam tandem kaninang umaga. Rekta agad sa komunidad ang tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino ngayong unang araw ng kampanya para sa national candidates. Sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City nila napiling umpisahan ng pagbabahay-bahay. Sa pre-election survey nitong Enero ng Pulse Asia, lumabas na nasa 15 to 16 ang ranggo sa senatorial race ni Kiko Pangilinan, habang ang kanyang katandem na si Bam Aquino nasa 15 to 18th place. Kaya ito ngayon sa unang araw ng kampanya, nagbabahay-bahay sila para muling ipakilala ang mga sarili at ilatag ang kanilang mga plataporma sa mga botante nang sa gayon makapasok sila sa Magic 12. Murang pagkain at bilihin ang pangako ni Kiko. Sakaling makabalik siya sa Senado matapos matalo sa vice presidential race noong 2022. Kasama niya sa kampanya ang misis ni Bam na si Timmy at aktres na si Marjorie Barreto. Nag-zumba naman sa UP Sunken Garden ang mga nominee ng Akbayan Party List na sina Attorney Chel Jokno at Percy Sendanya. Nag-house to house din sila sa Tondo kasama ang kanilang chairperson na si Senator Risa Ontiveros. Bago ito, dumalo sila sa misa kasama si dating Vice President Leni Robredo, pati ang mga nominee ng mamamayang liberal o ML na sina Erin Tanyada at Teddy Bagilat. Bahagi ito ng pangako ni Robredo na tumulong sa kanilang kampanya bago niya tutukan ng pagtakbong mayor sa Naga. Sa pagsuporta ng dating bise, mas tumaas daw ang kumpiyansa ng mga kandidato na bubuti pa ang kanilang standing habang papalapit ang eleksyon. Kumbaga sa basketball, di ba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter. This is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Kami naman klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon. Yung focus namin, in his case, yung pagkain, yung murang presyo, pagbaba ng presyo ng pagkain, at sa akin naman, yung mga reforma sa edukasyon. Cheryl, nakikita natin ngayon na meron pa rin tayo mga kababayang dumarating dito sa Dasmariñas City Arena sa Cavite para makalahok nga at makadalo dito sa People's Campaign Kick-Off Rally ng Kiko Bam Tandem. Dahil mamaya rin 6:55 p.m. ay inaasahang magsasalita si dating Vice President Leni Robredo para formal ding i-endorso ang Kiko Bam Tandem. Cheryl? Ria, nabanggit ba sa'yo kung sasama pa ba si VP Leni dun sa mga susunod pa na kampanya? Cheryl, sa panayam natin kay Kiko Pangilinan kanina sa UP Chapel ay sinabi niya na tiniyak naman sa kanila ni dating VP Robredo yung kanyang suporta hanggat hindi pa umaarangkada yung kampanya nila sa local elections. No? Dahil alam natin na tumatakbo rin si VP Leni o dating VP Leni bilang alkalde ng Naga. Kaya habang bakante pa siya ay sigurado daw na sasama siya. Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.